Isang bugnuting bata, pero nakakuha ng isang mutya ng pangil ng alupihan. Magiging matagumpay kaya si Elmo laban sa makapal na bilang ng mababagsik na mga amalanig na ginising ng isang espiritong aswang na gustong maghiganti. May 3 tao pa sa likod ni Elmo, isang dating manunugis na lolo, isang tapat na kaibigan at isang taksil na kaibigan. Inihanda siya ng kanyang lolo Onel para maging mahusay na tagapangalaga ng mutya, pero may lihim palang itinatago sa kanya ang kanyang abuelo. Ganon din naman ang itinuturing niyang mga kaibigang sina Toby at Ervin. At si Berang. Sino naman kaya si Berang sa buhay ni Elmo? Malalaman natin yan sa kapanapanabik, makabagbag damdamin, kakilakilabot at maaksyong kasaysayang ito ni Elmo. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Anong tinitingin-tingin nyo riyan? Tatawa-tawa pa kayo? Nadapa lang ako parang sobra namang nakakahiya na. Pag-umpugin ko mga ulo niyo Ano? Gusto nyo ipakain ko kayo sa mga aswang? Yan ang 13 anyos na batang si Elmo na nakatira sa isang barangay na halos napapagitnaan ng 2 kagubatan sa probinsya ng Negros Occidental. Naglalakad siya sa mabato at makipot na daan na papunta sa bahay ng kanyang lolo Onel. Nang madapa siya'y agad pinagtawanan ng mga batang dumaraan. Sinimangutan at sinamaan niya ng tingin ng mga ito, kung kaya natakot at isa-isang nagsilayo. Mga siraulong yun. Kung makatawa wagas, parang mga perpekto. Mga mukha namang hindi naliligo. Ang dudugyot tignan. Mapuntahan na nga lang si lolo. Medyo payat si Elmo at medyo maputla ang kutis. Matapang lagi ang ekspresyon ng kanyang muka, kaya madalas siyang layuan ng ibang bata sa kanilang baryo. Madalas ding napapaaway dahil sa kanyang pagiging bugnutin. Walang matinong gustong makipagkaibigan sa kanya. Bakit kasi pinatawag na naman ako ni Lolo Onel Tuwing Sabado at Linggo na lang akong pinapapunta sa kanila. Ang layo-layo pa naman ang bahay nila. Ay nako, nakakainis talaga. Nang makarating na si Elmo sa bahay ng kanyang lolo Onel, pagpasok pa lang niya ay padabog na niyang isinara ang pinto. Nagulat pa ang matanda na halos mapalundag habang abala sa ginagawang anting-anting na gawa sa balat ng ahas. Isa itong albularyo at dating manunugis ng mga aswang. Bihira itong batang ito. Bakit ba ang lakas ng pagsarado mo ng pinto? Gigibain mo yata ang bahay ko Ano ba problema mo? Kasi naman Lo yung mga bata doon kanina sa daan, nakakainis. Saka, bakit ba kasi luman-luma na tong bahay nyo? Parang isang pitik na lang magigiba na. Lumipat na kasi kayo sa bahay namin. Kaya kayo na pagkakamalang aswang Sobrang luma na kasi nito Hindi itong bahay ko ang magigiba, Elmo. Ang kinabukasan mo magigiba kung hindi mo to irerespeto. Lalo na ako na ihahanda ka bilang tagapagtanggol dito sa baryo natin. Napasimangot si Elmo sa sinabi ng kanyang abuelo. Ay nako, heto na naman po tayo. Para kay Elmo, si Lolo Onel ay sobra ng pinaglumaan ng panahon. Lagi na lang amoy usok, amoy langis na hindi niya maintindihan kung ano. At kung magsalita ay palagi na lang makahulugan o malalim. Kaya naman, nasusuya na siya. Saka, bakit ba pinapunta niyo na naman ako rito, Lolo?
Pahinga ko sana ang Sabado at Linggo eh. May gagawin pa sana kami ni na Toby at Kuya Erwin ngayong hapon. Hindi na naman kami makakapaglakwatsa nito. Nilapitan ni Lolo Onel si Elmo at tinapik ang balikat na inakay itong umupo sa tabi ng ginagawa nito. Pasensya naman na po. Pero importante kasi itong gagawin natin mamayang gabi. May nararamdaman kasi akong panganib na darating dito sa ating baryo. Natatandaan mo yung mga kwento ko sa noon tungkol sa mga aswang. Mukhang may ilang unti-unting nagigising. Napakunot ang noo ni Elmo. Ano po? Nananakot ba kayo, Lolo? Saka may aswang bang napatayin nyo na? Magigising pa rin? Oo, Apo. Meron. May mga aswang na muling nabubuhay matapos ang maraming taon at lumalabas sa hukay. Tinatawag silang mga amalanhig. Po? Amalanhig? Tama ka. At hindi lang basta karaniwang amalanhig. Ang kinakatakot ko mas mataas na uri ng mga amalanhig. Yung may kakaibang kakayahan. Hindi ko lang alam kung anong klaseng kakayahan ang taglay nila. Pag-aaralan ko pa base sa mga nasasagap ko mula sa mga halaman sa paligid. Tandaan mo, isa kong albularyong marunong makipag-usap sa mga halaman. Teka lang, Lo. Ibig niyo bang sabihin, hahanap na naman kayo ng mutya? At isasama niyo na naman ako? Ganun na nga. Nakuha mo, Apo. Baka sakaling umulan mamaya at kumidlat. Isang importanteng mutya ang hinahanap ko. Yung hindi ko pa kailanman nahanap. Napangiwi si Elmo sa pagkakasabi nun ni Lolo Onel. Para bang siguradong sigurado ito na makakahanap nga sila ng isang mutya. Lolo, sa tandaan niyong yan. Gusto niyo pang magkaroon ng mutya? Kaya niyo pa kayang makipaglaban sa mga aswang? Kaya nga isasama kita mamaya. Baka sakaling ikaw naman ang makakita ng mutya. Nanlalaki ang mga matang napaturo si Elmo sa kanyang sarili. Ano? Ako po? Nababaliw ka na ba, Lo? Napakabata ko pa po, no? Wala sa edad yan na po. Kahit sino ay pwedeng makakuha o makakita ng mutya. Basta't natsyempuan ka at naramdamang karapat-dapat ka. Napangiwi si Elmo, tanda na hindi siya naniniwala sa sinasabi ng kanyang lolo. Malamang sa malamang po niyan, Lolo, hindi po ako makakakuha ng mutya. Paano naman kaya magiging karapat-dapat ang isang tulad ko? Dadalawa na nga lang ang kaibigan ko. Ang totoo nga po niyan maraming may ayaw sa akin. Kayo na lang po, di ba? Medyo may inis din po kayo sa akin. Basta, sasama ka sa akin mamaya. Lalabas tayo. Naihanda ko na mga gamit natin. Itong anting-anting ding ito na ginagawa ko ay patapos na. Para sa ito, gawa ito sa balat ng ahas na nakita ko sa gubat. O orasyonan ko na lang ito mamaya. Paano po, Lolo, kung ayoko po sumama? Hindi pwedeng hindi ka sumama, Apo. Naisama na kita sa dasal ko kanina. Sumumpa pa ako na kung hindi kita maisasama, ay kahit ako na ang makidlatan mamaya, basta't hindi lang ikaw. Sumumpa talaga kayo, Lo? Kay dami-daming pwedeng isumpa, bakit ganun pa? Wala rin talaga kayong utak, Lolo Si Lolo Onel naman ang napaismid. Hindi sa wala kong utak, Apo. Ganun talaga. Para tuparin ang kahilingan mo, kailangan mong sumumpa sa isang bagay na ikapapahamak mo para talagang gagawin mo ang lahat para matupad ang hiniling mo. Kaya ngayon, ay nasa pasyo mo na ang buhay ko. Ano? Papayag ka bang mapahamak ako kung hindi ka sasama sa akin mamaya? Inis na napakamot ng ulo si Elmo. Sinamaan pa niya ng tingin ang matanda. Ay nako, kung di ko lang kayo mahal hindi na talaga ako sasama sa inyo Nakakainis ka naman po, Lolo. Pero kapag ako naman po ang napapahamak mamayang gabi,
Lagot talaga kayo kay inay tsaka kay itay. Lihim na napangiti si Lolo Onel. Nagdidiwang ang kanyang mga mata na parabang may katiyakan ang kung anumang nasa isip. Nang sumapit na nga ang gabi, ay lumabas na ang maglolo. May dala pa silang flashlight na di baterya. Pumasok sila sa kagubatang malapit lamang sa bahay ni na Lolo Onel. Teka po, Lolo. Wala po bang aswang dyan sa gubat? Sa ngayon ay wala pa, Apo. Pero oras na tuluyan ng magising ang kahit isa lang sa kanila, ay magtatawag din sila ng iba pang mga aswang at iba pang mga amalanhig. Kaya sinasamantala nating makahanap kagad ng mutya bago pa man may magising. Pero Lo, paano niyo po bang nararamdaman na may magigising na ika nyo nga na amalanig? Sasagot sana si Lolo Onel nang biglang gumuhit ang isang mahinang kidlat sa kalangitan. Sa halip ay napatingala ang matanda at napansin ang mga bituin ay unti-unti nang natatakpan ng makakapal at maiitim na mga ulap. Sumunod ay dumagundong ang mahina ring kulog. Sabi ko na nga ba? At uulan ngayon, Apo. Sandali silang tumigil sa paglalakad. Inilabas ni Lolo Onel ang dala nilang mga kapote. Isinuot nila ang mga ito. Sakto naman siyang pagbuhos ng mahinang ulan. Nakita mo na, Apo. Tama ako. Umulan. Kumulog at kumidlat. Nararamdaman kong tutuparin ng langit ang kahilingan kong makahanap ngayon ng mutya. Pero sana lang, ikaw ang makatsyempo. Pero parang natatakot po ako, Lolo. Para kasing may naririnig akong kakaibang mga kalusko sa paligid eh. Natigilan si Lolo Onel. Pinakiramdaman nito ang paligid. Makaraan ay sinalat-salat pa niya ang mga dahon ng mga puno at ilang talahib na nadadaanan nila. May mga ligaw na asong pumasok sa gubat, Apo. Hindi ka dapat matakot. Isa pa, magsisilbing tagapagsabi sila sa atin kung may kakaibang mga nilalang silang makita sa loob ng gubat. Aalulong sila. Yun ang magiging babala sa atin. Nagpatuloy sa pagpasok sa kagubatan ang maglolo. Kada madadaanan nila ay iniilawan nilang maigi. Si Lolo Onel ay kung saan-saan at kung ano-ano ang tinututukan ng flashlight. Pati punso ay hindi pinapaligtas at mga natumbang puno, mga uka o kakaibang hukay sa lupa at maging mga bato ay binabaligtad. Lo, anong mutya po ba ang gusto nyo makita? Bakit pati malalaking bato po binabaliktad nyo? Isang mutya sa 5 mga mutya ng mga hayop sa ilalim ng lupa ang gusto kong makita, po. Mutya ng bubuli, mutya ng bulate, mutya ng ahas, at mutya ng kwagong lupa. Ay nakahanap na ako nun pa. Nagamit ko na rin. Pero ang mutya ng pangil ng alupian ay hindi pa ako nakakakita. Yun ang gusto kong mahanap ngayon na po. Mutya ng pangil ng alupian? Sa likod bahay po namin, Lo. Maraming mga alupian. Bakit pa tayo magpapakahirap maghanap dito sa gubat? Hindi karaniwang alupian lang ang tinutukoy ko, Apo. Higanting alupian ang ibig ko sabihin. Malalaking mga alupian na umaabot na 9 pulgada ang haba at sintaba ng daliri ng tao. Mga ganito kataba, sintaba ng 3 daliri ko. Ipinakita ni Lolo Onel ang 3 daliri nito. Naku, Lo. Ang taba po pala yan. Parang nakakatakot naman pong makakita ng higanting alupian. Paano po kung makagat tayo nun? Wala po ba silang lason? May konting laso naman ang kagat ng pangil nila, Apo. Pero akong bahala ron. Marunong ako magpaamo ng alupian gamit lamang ang halaman. Walang ano-ano. Sasagot pa lang sana si Elmo ay may narinig na silang kaluskos malapit mismo sa kinaroroonan nila. Alertong napatingala si Lolo Onel sa banda kung saan nagbuhat ang mga kaluskos.
Pagtutok niya ng kanyang flashlight ay nanlaki ang kanyang mga mata nang may mamataan tila mga galamay ng malaking alupihan. Sa bandaron tayo, Apo. Madali ka. May namataan akong gumapag na alupian sa damuhan. Patakbong sinundan ni Elmo si Lolo Onel. Napadpad sila sa tapat ng isang malaking bato na medyo nababakbak na. Aba, mukhang dito namumugad ang mga alupian, Apo. Sinubukan sa latin ni Lolo Onel ang bato, ngunit natigilan siya nang maramdamang naglalabas ang bato ng mainit-init na singaw. Anak nang, naglalabas ng mainit na singaw ang bato, Apo. Teka, lumayo muna tayo at delikado kapag biglang kumidlat. Saktong pagkalayo ng maglolo ay siya namang pagguhit ng matalim na kidlat at tumama mismo sa malaking bato. Nagdulot pa ito ng mahinang pagsabog dahil sa impact ay bahagyang tumilapon sa damuhan ang maglolo. Sabay pa silang napatakip ng kanilang mga tenga nang sumunod agad ang isang napakalakas na dagundong ng kulog para itong nangungusap. Matapos siya'y tatayo na sana si Lolo Onel, ngunit natigilan ng mapansing may nagliliwanag na bagay na lumapag sa bandang tiyan ng patiyayang nakahigang si Elmo. Tarantang agad niyang nilapitan ang apo. Hindi maintindihan ng ekspresyon nito sa muka, kung matutuwa ba o matatakot. Teka muna, Apo. Huwag ka munang gagalaw. Ano yung bagay na umiilaw sa may tiyan mo? Nanlaki naman ang mga mata ni Elmo nang noon lang niya napansin ang bagay na yun. Teka, ano to, Lolo? Ano nangyayari sa akin? Mainit-init po siya, Lo. Tanggalin niyo po sa akin, Lo. Dali na po. Ay, ano ba to, Lo? Tanggalin niyo sabi. Baka lalo po kuminit at papaso na ako. Dadamputin sana ni Lolo Onel ang bagay na yon, pero bigla siyang natigilan nang may maalala. Sandali. Ikaw ang dapat tumawak niya na po. Baka mutya na yan. Napakunot ang noo ni Elmo sa tinuran ng kanyang lolo, pero biglang parang nakyuro siya na baka nga yun ay isang mutya. Kaya naman ay dinampot na rin niya ito. Walang ano-ano ay napakislot si Elmo nang biglang tusukin siya ng umiilaw na bagay na yon. Ora mismo ay parang may mainit na bagay na biglang pumasok sa loob ng kanyang katawan. Naguluhan siya dahil doon. Lo, tinusok po ako. Tapos, parang may mainit po pumasok sa katawan ko, Lo. Baka ano na pong mangyari sa akin. Bigla ay tumigil ang pag-ilaw ng hawak-hawak ni Elmo. Lumantad ang talagang anyo nito. Nanlaki naman sa tuwa ang mga mata ni Lolo Onel nang mapagtanto kung ano ang hawak ni Elmo. Aha! Sa wakas! Yang hawak mo, Apo, ay isang pares ng pangil ng higanting alupian. Isang mutya. Ho? Isang mutya po to? Saka, tinusok po ako, Lolo, tsaka ano eh. Naputol ang sasabihin pa sana ni Elmo nang bigla siyang nakaramdam ng hilo. Hanggang sa maya-maya pa, tumirik ang kanyang mga mata at tuluyang nawalan ng malay. Nataranta naman si Lolo Onel at lalo pa siyang nataranta nang maramdaman niyang parang may hudyat na ipinararating sa kanya ang mga dahon ng mga halaman sa paligid. Naglalabas sa mga ito ng kakaiba ngunit pamilyar na amoy. At yun ay babala. Sabi ko na nga ba, tuluyan ng may kaluluwa ng aswang na gising sa kagubatang ito. Kailangan ko magmadali. Kailangan makalabas kami kagad dito ng apo ko. Mabilis na binuhat ni Lolo Onel sa kanyang balikat ang kanyang apo. Kahit medyo nahihirapan, ay binilisan niyang maglakad hanggang sa halos tumakbo na nang marinig niya ang sunod-sunod na pag-alulong ng mga asong pumasok sa kagubatan. Hingal kabayo si Lolo Onel nang muli silang makabalik sa kanyang tahanan. Inilapag niya si Elmo sa isang katre at kagad na gumawa ng paraan para pabalikin ang malay nito. Ngunit nang hindi kagad bumalik ang malay ni Elmo, pero nang matiyak naman niyang huminga pa ito, ay yung mutya naman ng pangil ng alupian ang pinagdiskitahan niyang suriin.
Ginamit niya ang lahat ng kanyang nalalaman bilang isang dating manunugis at isang albularyo. Ganun na lamang ang pagkamangha niya nang matukoy kung gaano kalakas ang taglay nitong enerhiya. Swerte ng apo ko. Lubhang malakas ang taglay na kapangyarihan ng mutyang ito. Pero kailangan ko ring ihanda ang apo ko. Yak na mas malalakas din ang mga aswang na makakalaban niya. Gagawin ko ang lahat para matulungan siyang tuluyang matalo ang mga natitira pang bakas ng mga aswang. Nang gabing yon, sa kagubatang pinanggalingan ng maglolo, may isang parte roon kung saan matatagpuan ng isang malalim na uka sa lupa na natatakpan ng tumubo at gumagapang na mga baging. May mga ungol at singasing na nagmumula sa madilim na loob nito. Meron pang isang pagkaitim-itim na usok na sumisingaw, palabas at nagsimulang maglakbay sa kagubatan na parabang merong hinahanap. Kinaumagahan, araw ng linggo, ay sakalang nanumbalik ang malay ni Elmo. Agad siyang bumangon at parabang hindi na niya maalala ang nangyari nung nagdaang gabi. Kumusta, apo? Kumusta na ang pakiramdam mo? Nilagay ko na rin sa bulsa mo ang mutya ng pangil ng alupian. Ginawang ko ng lalagyanan na gawa sa balat ng ahas. Ingatan mo, apo, at wag na wag mong iwawalayan. Ano po? Mutya ng pangil ng alupian? Ano po pinagsasasabi niyo, Lo? Haya na naman po kayo sa pagsasalita niyo parang nung unang panahon pa eh. Napakabugnutin mo talagang bata ka. Hindi mo ba naaalala nangyari sa'yo kagabi nang pumasok tayo sa kagubatan para maghanap ng mutya? Napasimangot na pilit namang inaalala ni Elmo ang sinasabi ng kanyang lolo. Wala po akong maalala, Lo eh. Baka naman nanaginip lang kayo. Nakasama niyo ako kagabi. Ang alam ko eh, gumawa lang kayo ng anting-anting na gawa sa balat ng ahas kagabi. Hay, Lo, matanda na talaga kayo. Huwag niyong bilugin ang ulo ko. Nagtaka si Lolo Onel sa sagot ni Elmo. Ikikwento pa sana niya ang lahat ng nangyari kagabi, pero naudlot nang biglang makarinig sila ng ingay sa labas. Parang may naghahabulan. Dali-daling bumangon si Elmo at tinungo ang nakabukas na bintana para tignan kung ano ang nangyayari. Narinig din kasi niya ang tinig ng dalawa niyang tanging kaibigan na sina Toby at ang Kuya Erby niya. Si Toby ay halos kasing edad niya, ulila ng lubos at palaboy-laboy lang sa kanilang baryo. Si Erby naman ay 16 anyos na, palaboy-laboy din at dating isang basagulero. Itinakwil na ito ng mga kamag-anak dahil nga sa dating pagiging takaw-gulo. Kung paano niya naging kaibigan ng mga ito ay hindi niya na eksaktong maalala. Lolo, tingnan niyo po. Sila Toby at Kuya Erby, no? Dugaan po ang tuhod. Tumatakbo po sila papunta rito. Hindi pa man nakakadungaw si Lolo Onel sa bintana, mabilis nang tumakbo palabas si Elmo para puntahan ang kanyang mga kaibigan. Toby, anong kalokohan na naman yung ginagawa nyo? Saka bakit duguan ng mga tuhod mo? Anong ginawa sa ni Kuya Ervin at parang hinahabol ka niya? Huminto muna si Toby sa tabi ni Elmo at sinikap munang pahintuin ang paghingal bago sumagot. Pinunasan din ito ang nagdurugong duhod gamit ang laylayan ng short na suot. Elmo, hindi to kalokohan, Elmo. At hindi rin ako hinahabol ni Kuya Ervin. Ang totoo, hinahabol din si Kuya Ervin ng isang kakaibang tandang na manok malapit doon sa kagubatan. Tutulungan lang sana niya ako eh. Ano ka mo? Kakaibang tandang na manok? Oo, Elmo, tama ka. Tinuka ko ng manok na yun na ewan kung bakit parang ang mata kagaya ng mata ng tao. Ang talim ng titig niya. Ang sakit din ng tuka sa tuhod ko. Parang bakal sa tigas ang kanyang tuka. Ayun na si Kuya Ervin, no? Kahit tanungin mo, nakita rin niya yung manok na yun nang tukain ako. Nooy nakalapit na rin sa kanila sina Ervin at si Lolo Onel. Nasukbit pa sa bewang ang isang mahabang itak na nababalot ng itim na tela. Totoo ang sinabi ni Toby, Elmo. Kakaiba talaga ang manok na yun. Nakakatakot ang titig niya.
Galit na parang gustong pumatay ng tao. Toby, iyo, nakita mo ba talaga ang mata ng manok na sinasabi mo? Opo, Lolo Onel. Parang mata nga po ng tao. Tapos po pulang-pula po tapos ang dami pong parang ugat. Natitigilang nag-iisip si Lolo Onel. Hindi maganda ito. Sigurado kung hindi basta manok lang ang nakita niyong yon, mga iyo. Palagay ko'y kumikilos na ang mga espiritu ng mga aswang at sumasanib na sa mga hayop. Hala, sige, pumasok muna kayo sa bahay ko at huwag muna kayong gagala. Dahil lubang delikado, tuloy gagamutin ko na rin at lalagyan ng pangontrang langis ang tuhod mo, Toby. Baka antukan ng manok ngayon ay may kamandag at baka mahawak at maging yanggaw. Ano po? Yanggaw? Ano po ba yung yanggaw? Yanggaw ang tawag sa taong bagong hawang aswang. Kaya dali na kayo sa loob ng bahay ko kung ayaw mong maging aswang ka, Toby. Ikaw rin, Ervin. At ikaw naman, Elmo Apo. Kailangan na rin kitang maihanda sa lalong madaling panahon. Napakunot ang noo ni Ervin sa narinig mula kay Lolo Onel. Teka ho, Lolo Onel. Bakit niyo po ihahanda si Elmo? Ano pong meron? Huwag kang maingay, ha? Sekreto lang natin ito. Ang apo ko ay nakakuha ng mutya ng pangil ng alupian. Kagabi lang. Kaya ihahanda ko siya. Siya ang magiging kalaban at tatalo sa mga aswang na sigurado kong maglalabasan na namang muli at sasalakay dito sa ating baryo. Simpleng naningkit ang mga mata ni Ervin. Hindi napansin ni na Lolo Onel ang manipis nitong kwintas na sinulid na may palawit na kakaibang bato. Parang tumibok ito at bumakat sa suot na t-shirt kung kaya pasimple nito yung tinakpan ng palad. Pagkakaalam ko po, ay natalo na po ang mga aswang noon pa. Baka hindi humutyan sinasabi nyo. Imposibleng hindi mo tiyan nakuha ng apo ko, Ervin. Isa pa, ay nararamdaman kong mula sa mga halaman na may nagsisipagbangong espiritu ng mga natalong aswang noon. Ibig sabihin, ay may mabubuo talagang mutya bilang panlaban sa kanila. Saka bakit pala, parang may alam ka sa nakaraan? Narinig ko lang po dati sa kwentuhan po ng mga matatanda. Si Elmo naman, nang sandaling yon ay napasimangot sa takbo ng usapan. Umiral na naman ang pagkabugnutin nito. Lolo, ano ba mga pinagsasasabi nyo? Saka wala naman akong nakuwang mutya. Pwede ba, Lo? Ngunit biglang natahimik si Elmo nang maramdamang may bagay na umiinit sa bulsa ng kanyang shorts. Nakakunot ang noong napakapasya roon. Teka, may umiinit sa short ko ah. Inilabas ni Elmo ang parang munting pitakang gawa sa balat ng ahas na kinalalagyan ng pangil ng alupian. Sukat nooy parang nanumbalik ang alaala niya ng nagdaang gabi. Nanlalaki ang mga matang napabaling tuloy kay Lolo Onel. Lo, naalala ko na. Nandito pala ang sinasabi niyong mutya. Pero bakit po siya umiinit, Lo? Nako, baka nagsisimula na magbigay ng babala sa iyo ang mutya, Apo. Pakiramdaman mo lang hanggang sa may bumulong sa iyo. Pakinggan mong maigi. Susundin pa lang sana ni Elmo ang sinasabi ni Lolo Onel nang walang ano-ano'y parang natataranta si Ervin habang kapakapa pa rin ang palawit ng kwintas sa tapat ng kanyang dibdib. Naku, teka po pala, Lolo Onel. Maalala ko po pala yung inuutos sa akin ng isang ali kanina. Nakalimutan ko. Malamang kanina pa po naghihintay sa akin yun. Maiwan ko na po muna kayo. Babalik na lang po ako mamaya. At gano'n na nga, mabilis nang tumakbo palabas ng bahay ni na Lolo Onel si Ervin. Kumuntikan pa itong madapa sa may labasan sa pagmamadali. Nang tuluyan namang makalayo si Ervin, ay siya namang biglang pagkawala ng pagkainit ng hawak ni Elmo. Ang batang yun, bigla-bigla na lang. O siya, Elmo, ano? May bulong ka bang narinig galing dyan sa mutya mo? Wala naman po, Lo. Saka bigla po itong lumamig pagkaalis po ni Kuya Ervin. Napaisip si Lolo Onel habang napapatanaw
sa may pintuan kung saan lumabas kanina si Ervin. Ganun ba? Ano kayang ibig sabihin kung bakit bigla-bigla na lamang umiinit at lumamig yan? Sumakto pa talaga sa paglabas ni Ervin. Parang kinakabahan ako, Apo. Malamang na nagsisimula ng kumilos sa mga alagad ng dilim. Kaya humanda ka na. Ituturo ko sa iyo ang lahat kung paano pagaganahin at pangangalagaan ng mutya mo. Ngayon din ay kailangan na nating kumilos. Buong maghapon nga ay tinuruan kagad at inihanda ni Lolo Onel si Elmo bilang tagapangalaga ng mutya ng pangil ng alupihan. Si Toby naman ay nagamot na ni Lolo Onel ang mga sugat sa tuhod. Nalagyan na rin ng matapang na pangontrang langis at tinapalan ng iba't ibang mga dahon ng halamang gamot. Nang sumapit ang gabi, doon na rin nakitulog sa bahay ni Lolo Onel si Toby. Mabilis na mahimbing na nakatulog sina Lolo Onel at Toby. Si Elmo, samantala, ay nahihirapang makatulog. Pabali-baliktad siya sa higaan hanggang sa nang makatulog na siya. Habang nakapikit ay bigla na lang niyang naramdamang parang may gumagapang sa kanyang dibdib. Kapakapaan dibdib na kagad siyang napabangon at nakakunot ang noong lumingalinga sa paligid. Buisip naman, oh. Ano ba yung gumapang sa dibdib ko? Wala namang kahit na ano sa paligid. Baka kaya... Kinapa ni Elmo ang kanyang bulsa. Sinilip sa lalagyan nito ang kanyang mutya. Oh, nandito pa ang mutya ko. Mabuti naman. Pero ano kaya yung gumapang sa dibdib ko? At biglang nagulat si Elmo nang bago niya hugutin ang kamay ay naramdaman niyang umiinit na naman ang kanyang mutya. Napilitan tuloy siyang tuluyan itong ilabas. Grabe! Kakaiba talaga ang init niya. Hindi naman nakakapaso. Totoo kayang may bubulong sa akin kapag ganito? Tulad ng sabi ni Lolo? Kasunod nito'y hindi na mapakali si Elmo. Naramdaman niyang parang may humihila sa kanya para lumabas ng bahay ni Lolo Onel. Tumayo siya at lumabas, hawak-hawak pa rin ang lalagyan ng mutya. Nang nasa labas na siya, maliwanag ang buwan. Nilinga-linga niya ang paligid. Nagulat pa siya nang sa ilalim ng punong akasya sa gilid ng bahay ay namataan niya roon ang kanyang kuya Ervin na parabang hinihintay talaga siya roon. Nakatitig ito sa kanya nang senyasan siya nito'y lumapit siya. Nooy mainit pa rin ang hawak niyang mutya. Kuya Ervin, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Kanina ka pa ba rito? Hindi. Kararating ko lang dito. Hindi kasi ako makatulog eh. Ewan kung bakit bigla kitang naalala. Saka yung mutya mo, kaya pumunta ako rito. Parang may hindi kasi ako magandang nararamdaman eh. Parang kailangan kitang pagsabihan. Ganon? Ano ba kasi hindi magandang nararamdaman mo, kuya? Parang ngayon ka lang naging ganyan kung mag-alala sa akin, ah. May sasabihin ako sa iyo, Elmo. Alam mo ba kung para saan talaga yung mutyang nakuha mo? Di ano pa? Proteksyon at panlaban sa mga aswang at iba pang elemento ng dilim. Yun ang sabi sa akin ni Lolo Onel eh. Oo, kasali ang mga yan. Pero alam mo bang nakakaakit din yan ng ibang mga nilalang sa dilim? Habang nagsasalita si Ervin, ay napapatingin si Elmo sa hawak niyang lalagyan ng mutya. Dahil dito'y hindi niya napansin ang kakaibang ngisi ni Ervin. Ngising may ibinabantang panganib. Teka, anong ibig mo sabihin, kuya? Bahagyang lumapit si Ervin habang titig na titig ang mga mata kay Elmo. Yang mutya ng pangil ng alupian ay hindi lang basta proteksyon o panlaban. Simula yan ng isang digmaang inililihim sa atin ng mga matatanda. Dahil ikaw ang tagapag-alaga niyan. Matik na obligado ka ng makipaglaban. At alam mo bang hindi lahat ng tagapagdala o tagapangalaga ng mutya ay nagtatagumpay? Karamihan sa kanila ay brutal na namamatay. Napaismid doon si Elmo. Medyo kinabahan siya sa mga sinabing yun ni Ervin. Pero pilit niyang nilabanan. Tinatakot mo ba ako, kuya? Pero kung
inaakala mong uubra sa akin, nagkakamali ka. Bugnutin lang akong tao, pero hindi ako tanga. Natawa si Ervin. Malamig at mababa ang tunog. Hindi sa tinatakot kita, Elmo. Ito sasabihin ko na talaga sa iyo ang buong lihim sa likod ng nakuha mo, mutya. May inilabas si Ervin mula sa kanyang bulsa. Yun ay isang bote ng langis. Agad na langhap ni Elmo ang kakaiba nitong amoy. Parang pinaghalo ng bulaklak at amoy ng sariwan dugo. Ito, alam mo ba kung ano to? Espesyal tong langis. Isang patak lang nito sa balat ng mutya ay malalaman na kagad ng mga aswang o elemento ng dilim ang kinaroroonan mo. Napaatras si Elmo at nakaramdam ng pagkalito. Ang hawak niya noong mutya ay mainit pa rin, ngunit wala pa rin bumubulong sa kanya. Teka. Nababaliw ka na yata, Kuya Ervin. Nag-iimbento ka lang yata ng kwento . Walang ano-ano'y biglang natakpan ng makapal na mga ulap ang buwan sa kalangitan. Dumilim ang paligid. Ang mga dahon naman ng akasya ay biglang gumalaw-galaw kahit wala namang umiihip na hangin. Ang ilang mga alitap-tap kanina na napansin ni Elmo na nagliliparan sa paligid ng akasya ay unti-unting nangawala. Sumunod ay nakalanghap si Elmo ng amoy na parang nasusunog na balahibo na may kasamang nabubulok na karne. Sinundan ni Elmo ng tingin ang pinanggagalingan ng amoy na yon at malapit kay Ervin. Sa likuran ng punong akasya ay may naaninag siyang bulto ng isang tao. Nakayuko ito. Nanginginig ang katawan at parang malangis ang balat. Nagsimula itong umungol at sumambit ng kung anong orasyon sa wikang hindi maintindihan ni Elmo. Tatangkain sanang hilahin ni Elmo si Ervin palayo sa nilalang na yon, pero para namang ayaw magpahila ng huli. Kuya Ervin, sinundan kaya ng nilalang yan dito. Lumayo ka sa kanya. Baka alagad yan ng dilim. Hindi sumagot si Ervin. Sa halip ay lumapit pa ito sa nilalang na yon at sinimulang haplusin ang batok nito. Pagkaraan ay binalingan nito ng tingin si Elmo. Hindi na nito itinago ang isang nakakalokong ngisi. Hindi niya ako sinundan dito, Elmo. Ang totoo ay tinawag ko siya. Samantala, sa loob ng bahay ni Lolo Onel ay naalimpungatan siya ng may kakaibang amoy na nalanghap. Amoy akasya na may halong amoy ng isang mabahong nilalang. Pinadalhan siya ng babala ng puno ng akasya kung saan naroon ang apong si Elmo at si Ervin. Lintik na yan. Napakabaho. Teka, alam ko ang amoy na yun . May nakabangon ng aswang na amalanig. Diyos ko, magsisimula na silang maghasik ng lagim. Natatarantang bumangon si Lolo Onel. Si Elmo kagad ang hinanap niya, ngunit lalo siyang nataranta nang puntahan niya sa silid kung saan natutulog ng magkasama sina Elmo at Toby. At wala ito doon. Wala ang apo ko. Baka inakay na siya ng kanyang mutya. Nako, kailangan ko siyang hanapin at magabayan. Delikado siyang mag-isa. Hindi pa niya kabisado ang mutya. Dali-dali naghanda si Lolo Onel. Nagdala siya ng ilang bote ng langis pangontra at ilang formula ng mga halamang gamot na mabisang pantaboy ng mga aswang at iba pang elemento ng kadiliman. Isinukbit din niya sa kanyang bewang ang kanyang mahaba at matalas na itak na nababalot ng itim na tela. May pahid yun ng mga langis na pangontra. Sa may punong akasya na nagbabala sa akin, baka naroon din si Elmo. Kailangan kong iligtas ang apo ko sa panganib. Ngunit si Elmo ay wala na roon sa may puno ng akasya. Dahil sa takot niya kasi sa nilalang nakasama ni Ervin ay napatakbo siya. Pero sa halip na pabalik sa loob ng bahay ni Lolo Onel ay patong gubat ang napuntahan niya. Habang tumatakbo ay patalon-talon siya sa nakausling malalaking mga ugat nang nagtataas ang mga puno at paiwas-iwas sa paugoy-ugoy na mga baging na may tinik. Natakot din siya sa mga naririnig na iba't ibang mga kaluskos sa paligid. Para ring may mga bumubulong
at sumisingasing. Walang ano-ano, sa unahan niya'y may nakita siyang nakakatakot na nilalang na biglang lumabas sa ilalim ng lupa. Maputik ang buong katawan nito, parang patay na muling nabuhay. Nangingitim ang palibot ng malalaki nitong mga mata. Ang isang kamay nito'y nakaunat at parang nanlilimos sa kanya. Umuusal ito sa tinig na mababa at madagundong. Wika nito'y ibigay raw niya rito ang kanyang hawak na mutya. Natigilan si Elmo at napatingin sa hawak niyang lalagyan ng mutya. Noong naramdaman niya ang lalo nitong pag-iinit na halos manginig ang kanyang palad. Napapikit ng mariin si Elmo nang makarinig siya ng mahinang bulong sa loob ng kanyang tenga. Inuutusan siyang ilabas ang pangil ng alupihan. Pagkabukas ni Elmo ng lalagyang balat ng ahas, ay lumitaw ang mutya. Unti-unting naglalabas ng kulay orange na liwanag na paalon-alon, hanggang sa parang sumaboy sa ere ang liwanag mula sa palad ni Elmo. Biglang napaatras hanggang sa natumba ang nilalang. Katakot-takot na umungol ito nang magsimulang umusok ang buong katawan. Kasunod nito'y naging tumpok ng nakakadiri at matatabang mga uod ang nilalang na yon. Muli itong umusok hanggang sa unti-unting naging abo. Anong nangyari? Naging abo! Grabe! Anong klaseng mutya ba talaga to? Dito ba talaga sa hawak ko mutya nagmula yung sumaboy na liwanag? Pinrotektahan ako ng mutya. Nang puntong ito'y nakarating na rin sa kinaroroonan ni Elmo, si Lolo Onel. Nasaksihan nito ang nangyari. Sa susunod, ay hindi ka na mapoprotekta ng mutya mo, Apo. Kung pagdududahan mo ito, pasalamat ka't dumating na ako. Nautusan ko ang mga halaman sa paligid na makiusap sa mutya ng pangil na alupian para iligtas ka. Nagulat si Elmo nang mamataan niya ang kanyang lolo na lumalabas mula sa likod ng malapad na puno sa isang tabi. Lolo, kayo pala. Paano niyo ako nasundan dito? Medyo nanginginig na tinakbo ni Elmo at nilapitan si Lolo Onel. Huwag nang matanong, Apo. Ang importante ngayon ay ligtas ka na. Siya nga pala, may kinalaman ba rito ang Kuya Ervin mo? Parang nakita ko siya kaninang pumasok din dito sa loob ng gubat. Humigpit ang hawak ni Elmo sa kanyang mutya. Maingat niya itong muling ibinulsa. Hindi po ako sigurado, Lolo. Pero kanina po, may kasama siya sa may puno ng akasya na katulad ng nilalang na naging abo. Ano po bang nilalang yun? Aswang, Apo. Aswang na amalanhig ang nakita mo. Pero sigurado ka bang nakita mo si Ervin na may kasamang amalanhig? Opo, Lo. Bakit ba ayaw niyong maniwala sa akin? May ipinakita nga po siya sa akin na isang bote na may lamang langis. Saka parang ang dami niya pong alam tungkol po sa mga aswang. Saka pakiramdam ko po ay gusto niyang maagaw sa akin tong mutya ko. Napakunot ang noo ni Lolo Onel sa narinig at malalim na napaisip. Hindi niya basta-bastang maaagaw ang mutya na yan, Apo. Hanggat hindi ka nagpapaubaya. Isa pa, ang isang mutya ay hindi nagtatagumpay kung ninakaw lang. Mas nagiging mabisa yan kung inalok sa'yo. Pero kahit na anong mangyari, Apo, ay ingatan mo pa rin maigi ang mutya na yan. Siya nga pala, Lolo. Totoo ba tong mutya ko ay nakakaakit pa rin ng ibang mga elemento ng dilim? Napakunot na naman ang noo ni Lolo Onel. Sinong may sabi niyan sa'yo? Si Kuya Ervin po. Totoo po ba yun, Lo? Totoo yun, Apo. Mga amalanig mismo at mga espiritu ng namatay na mga aswang ang maaakit niyan. Pero maaakit mo lang sila kung magpapadala ka sa negatibong mga ugaling meron ka. Paano yan, Lo? Bugnutin po ako eh. Kaya mula ngayon ay kailangan mo ng kontrolin ang pagiging bugnutin mo. Kung ayaw mong isang araw na lang, ay pagkumpulan ka ng mga amalanig at mga aswang. Nanlaki ang mga mata ni Elmo sa naging sagot ng kanyang lolo. Grabe naman po yun, Lo. Totoo po ba? Oo nga, Apo.
Hindi sa tinatakot kita. Kung gusto mo ay ipakita mo ang pagkabugnutin mo ngayon din at may babangon sa paligid natin ng mga amalanig. Kaya lang, ay wag mo na munang gawin na po. Hindi pa tayo ganun kahanda para humarap at lumaban sa kanila. Maya-maya pa, lumingalinga sa paligid si Lolo Onel nang parang nagsigalaw ang mga dahon ng mga halaman sa paligid. Ay siya po, magmadali na tayong umuwi. Nararamdaman ko ang mga halaman sa paligid. Inuutusan ako magtago na muna bago pa man magsibangon ng iba pang mga amalanhig na ginigising na rin ng kauna-unahang nagising na aswang. At nagmamadali na nga silang lumabas ng gubat. Eksakto. Paglabas naman nila'y umalulong ang ligaw ng mga aso sa loob ng gubat. Samantala, kasabay ng mga pangyayari sa gubat na yon, walang kamalay-malay ang maglolo na ang naiwan nilang mag-isa noon sa bahay ni Lolo Onel na si Toby ay dinalaw pala ng isang bangungot. Kung ano ang bangungot na yon, ay siya na lamang ang nakakaalam. Kinabukasan, araw ng linggo, ay maraming bilin na ipinabaon si Lolo Onel kay Elmo. Mga tungkol sa kanyang mutya, mga dapat niyang gawing pag-iingat, tungkol kay Ervin, kay Toby at marami pang iba. Bandang pasado naman ng tanghali ay bumisita si Ervin sa bahay ni Lolo Onel na parabang walang nangyari ng nagdaang gabi. Ngingiti-ngiti itong dumating at parabang puno ng sigla. Pero sa halip na si Elmo ang unang lapitan ay si Toby ang inuna nito. Umakbay ito rito. Toby, tara sa sapa, mamingwit tayo. Tsak, marami na namang isda ngayon. Ilang linggo na tayong hindi nakakapamingwit eh. Nakahanda na ang mga pamingwit natin. Daanan na lang natin sa pinagtataguan ko sa Talayban malapit sa mataas na puno ng santol sa gilid ng lumang bahay. Parang payag naman si Toby dahil nagpatianod ito ng akayin ni Ervin. Pero bago pa man sila makalayo ay humarang na si Elmo. Hinatak rin niya si Toby. Lumayo ka sa kanya, Toby. At ikaw naman, Kuya Ervin, hindi ka na pwedeng lumapit sa amin. Napakunot ng noo si Ervin. Pagkaraan ay napangisi. Yung ngising parang nalugi at gustong magiganti. Nang titigan pa ni Elmo ang mga mata nito'y parang may kakaiba sa mga balintataw nito. Ano bang problema mo, Elmo? Magkaibigan tayong tatlo, di ba? Saka, hindi mo naman pag-aari si Toby para pigilan mo siyang lumapit sa akin. Muling nilapitan ni Ervin si Toby at hinila ito. Toby, tara na. Mamingwit na lang tayo sa sapa. Doon na rin natin ihawin ang mga mahuhuli natin. Tapos, kwentuhan ulit tayo. Nag-aalalang napatingin si Toby kay Elmo. Pwede ba akong sumama sa kanya, Elmo? Sandali lang naman kami sa sapa eh. Hindi ka ba sasama? Bago sumagot, ay tinignan muna ni Elmo si Ervin. Biglang nadako ang mata niya sa leeg nito. Napansin niya ang suot nitong kwintas na sinulid. Dahil sa unti-unti nang sumisibol sa kanya noon ang bisa ng kanyang mutya, ay parang nakikita niyang may manipis na usok na inilalabas ang kwintas nito. Parang nagmumula ito sa nakabakat na palawit sa may dibdib nito na natatakpan ng suot nitong damit. Hindi siya sanay sa ganung nakikita niya, pero ramdam niyang may panganib. Hindi ako sasama, Toby. At hindi ka rin sasama sa kanya kung gusto mong mabuhay. Kinabahan doon si Toby nang hilahin siyang muli ni Elmo. Si Ervin naman ay sandaling natahimik at nag-isip. Ano bang pinagsasasabi mo, Elmo? Umandar na naman ang pagkabugnutin mo eh. Binalingan ni Ervin si Toby. Tinapik nito ang balikat ng huli, pero si Elmo ang kinausap. Kung magbago ka ng isip, Elmo, at gusto mo ring sumama, hihintayin ko kayo sa lumang bahay malapit sa puno ng santol. Dalhin mo na rin ang mutya mo kung gusto mo malaman ang lahat ng katotohanan ng alam ko tungkol dyan. Pagkatapos nito'y umalis na si Ervin. Noon naman sinamantala ni Elmo na pagsabihan si Toby nang tanungin nito kung bakit ayaw siyang payagang sumama kay Ervin. May kakaiba kay Kuya Ervin, Toby. Nag-aalala ko na baka gagamitin ka niya. Malakas ang kutob kong balak niyang agawin sa akin ng mutya ko. Nakita ko kanina ang mga mata niya. May kakaiba talaga sa kanya.
Mas mabuti nang nag-iingat tayo sa kanya. Sa kabilang dako, si Ervin ay nagtungo sa sinasabi nitong lumang bahay. Wala nang nakatira doon. Sa loob nito'y nakakubli ang isang bitak sa lupa na parabang may gustong lumabas roon. Sa medyo madilim na sulok ay nagsindi siya ng isang insenso. Gawa yon sa dahong may mabahong amoy na kinuha pa niya sa gubat. May inusal siyang kung ano. Walang ano-ano. Mula sa usok ng mabahong insenso ay lumitaw ang hugis ng isang nakakatakot na espiritong nilalang. Isang matandang babaeng aswang. Ang pangalan nito ay Berang. Kinausap nito si Ervin. Ang boses nito'y basag at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Nasaan na ang butya? Nadala mo ba? Hindi pa. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para maagaw ang mutyang yun. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon na maisahan ang maglolong yun. Gusto kong madaliin mo ang pag-agaw sa mutya. Gusto kong mabubuhay akong sira-sira na yon. Babawiin ko sa iyo kapag nyariyan ang aking kwintas, kapag nabigo ka. At ikaw ang magiging unang-unang pagkaing alay ko. Kaya siguraduhin mong makukuha mo ang mutya. Huwag ka sabi mag-alala, tanda eh. Basta tuparin mo ang usapan natin na ibibigay mo sa akin ang mutya ng Amalanig. Gusto kong maramdamang katakutan ng mga tao para hindi nila ako maliitin pa. Kinagabihan ay abala na naman si Lolo Onel sa paggawa ng anting-anting. Isa naman itong panali sa noo na gawa sa puting tela na ibinabad sa pinaghalo-halong langis ng mga halamang pangontra sa mga aswang. Panahon na, Apo, para lubusan kitang ihanda. Hindi kita mapoprotektahan sa lahat ng oras. Kailangang handa kang harapin ang kahit na anong panganib. Kumilos na ang mga alagad ng dilim. Lolo, paano kung hindi ko kaya? Hindi po ako kagaya mo na may karanasan na sa pakikipaglaban sa mga aswang. At saka bata pa lang ako. Anong laban ko sa mga kampo ng kadiliman? Huwag nang kung ano-ano pa ang iniisip mo. Napili ka na ng mutya. Yun pa lang ay sapat ng katibayan na kaya mong makipaglaban. Gagabayan ka rin ng mutya mo, Apo. Kinuha ni Lolo Onel ang isang garapon sa altar sa kanyang silid. May laman yung isang alitap-tap na inaalagaan ito. Binuksan niya yon at pinakawalan ng insekto sa dilim ng gabi. Katulad mo ang alitap-tap, Apo. Maliit at aakalain mong mahina. Pero sa harap ng mga kampo ng kadiliman, malakas ka dahil sa liwanag ng taglay mong mutya. Tandaan mo, kapag naglaban ng liwanag at dilim, palaging nananaigan liwanag. Hindi na nakasagot pa si Elmo pagkat nakatutok ang mga mata niya sa lumilipad at kikislap-kislap na alitap-tap. Siya nga pala, Apo. Nasaan si Toby? Tawagin mo nga at gagawan ko rin siya ng anting-anting na panali sa noo. Sumunod naman si Elmo sa kanyang lolo. Tinalikuran niya ang alitap-tap at pinuntahan si Toby sa silid nilang dalawa. Ngunit sa hindi inaasahan ay walang Toby siyang nadatnan. Hinanap pa niya sa buong palibot ng bahay ni Lolo Onel pero ni anino nito ay hindi na niya nakita. Hanggang sa napatid si Elmo sa isang banda ng kanilang silid ni Toby. Nang tignan niya kung ano ang nakapatid sa kanya, ay isang tsinelas pala ni Toby na hindi niya napansin bandang una. Pinulot niya to at napakunot ang noo nang may mapansin dito. May bahid itong langis na ang amoy ay pamilyar sa kanya. Ang langis na ipinakita sa akin dati ni Kuya Ervin to Hindi kaya... Dali-daling tinakbo ni Elmo ang kanyang Lolo Onel. Lolo! Lolo! Lo! Mukhang sumama si Toby kay Kuya Ervin. Kay Kuya Ervin ang langis na to na nasa tsinelas si Toby. Kailangan natin siyang hanapin, Lolo. Baka ipahamak siya ni Kuya Ervin. Nang pagkakataong yun, si Toby ay matatagpuan sa loob ng luma at abandonadong bahay na napapalibutan ng mga talayb at katabi lamang ng mataas na puno ng santol. Takot na takot siya sapagkat nakagapos siya sa isang poste sa gitna ng bahay na yon. Sa magkabila ang gilid niya
ay nakaabang ang dalawang aswang na amalanig na pigil na lapain siya. May isa pang nilalang na parang espiritu na mukha ring amalanig at sa tabi nito'y nakatayo ang nakangising si Ervin. Sorry, Toby, pero kailangan kong gawin to sa'yo. Gusto ko lang naman makuha ang mutya ni Elmo para magkaroon din ako ng mutya ng mga amalanig. Sawa na ako sa pagmamaliit sa akin ng mga tao sa paligid natin. Mabuti pa ang mga malanig na to. Nakikita nila ang halaga ko. Masama na ako kung masama sa paningin mo ngayon. Pero ikaw lang naman ang paraan para pumunta rito si Elmo. Napaiyak si Toby sa kanyang narinig. Sinikap pa niyang kumawala sa kanyang pagkakagapos. Ang sama mo, Kuya Ervin. Pakawalan mo ako rito. Kaibigan ka namin ni Elmo, di ba? Bakit kailangan gawin mo to sa amin? Alam mo ba ang ginagawa mo, Kuya Ervin? Bakit kumakampi ka sa mga alagad ng dilim? Huwag mo akong paiyakin, Toby. Hindi na rin ako kailangan ng mundo. Palagi na lang akong minamaliit. Lagi na lang akong mali sa paningin nilang lahat. Palagi na lang akong walang ginawang tama. Kaya mabuti pang kumampi na lang ako sa kadiliman. Ano ka ba, Kuya Ervin? Nandito naman kami mga kaibigan mo, ah. Hindi ka namin minamaliit. Ang ganda nga ng trato namin sa ni Elmo, eh. Kaya nagmamakaawa ako sa'yo, Kuya. Sige na, pakawalan mo na ako rito. Saglit na natigilan si Ervin, pero bandang huli, nang mapatingin siya sa espiritu ni Berang na masama ang tingin sa kanya, ay nagalit siya bigla. Hindi! Huli na ang lahat, Toby. Hindi mo na ako madadala sa pakiusap na yan. Ngayong gabi, kung di ka ililigtas ni Elmo, ay iaalay na lang kita sa kanila. Itinaas ni Ervin ang hawak niya noong matalas na itak. Itinapat niya ito sa tiyan ni Toby. Ngunit bago pa man siya may magawang anuman kay Toby, ay nagulat siya nang biglang magsiatungal ang mga kasama niyang amalanig. Binulungan din siya ng espiritong aswang na si Berang. Ervin, paparating dito may tanga ng mutya. Humanda ka. Yung utos ko sa'yo, alalahanin mo. Marahas na napabaling si Ervin sa may pintuan ng lumang bahay nang gibain yun ng kararating lamang na si Elmo. Kasama niya si Lolo Onel. Nooy suot na niya ang anting-anting na ginawa ni Lolo Onel na puting panali sa kanyang noo. Mabilis na iniumang ni Ervin sa leeg ni Toby ang hawak na itak. Nang galit na titigan siya ng maglolo. Si Elmo ay labis na nag-alala nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Toby. Sabi ko na nga ba, kampung ka talaga ng dilim, Kuya Ervin. Huwag mong sasaktan si Toby. Kung hindi, matitikman mo ang kamandagdang mutya ng pangil ng alupian. Dahil sa pagsigaw ni Elmo ay nagalit ang dalawang amalanig na kasama ni Ervin. Lumagutok ang mga panga ng mga ito dahil sa pabiglang pagsingasing. Humanda ang mga ito sa pagsalakay. Ang espiritu naman na si Berang ay biglang naging itim na usok at parang pumasok sa palawit na kwintas na suot ni Ervin. Akala mo ba ay matatakot mo ko? Pwes, maglaban tayo kung gusto mo. Ipinakita ni Ervin kay Elmo ang hawak niyang botelya ng langis sa isang kamay nito. Inilabas din ito mula sa loob ng t-shirt ang palawit ng kanyang kwintas na itim na sinulid. Nababalot ito ng usok na itim. Nakikita mo ba mga to? Kung may pangontra kang langis, meron din ako. At kung may mutya ka ng pangil ng alupian, may pantapat din ako makapangyarihang kwintas ng isang mabagsik na espiritu ng isang aswang. Kaya kung ako sa'yo, isuko mo na sa akin ang iyong mutya. Sinasabi ko sa'yo, wala kang laban sa kwintas ko. Bigla namang kinabahan si Elmo habang tinititigan ng palawit na kwintas ni Ervin. Nag-aalangang napatitig tuloy siya kay Lolo Onel na nooy naniningkit naman ng mga mata habang may kung anong iniisip. Walang ano-ano, naramdaman ni Elmo na uminit ang kanyang mutya sa kanyang bulsa. Ramdam niyang pumipintig ito. Makaraay may bulong siyang narinig. Kaya naman ay nanumbalik ang lakas ng loob ni Elmo. Pakawalan mo si Toby, Kuya Ervin.
Mali na idadamay mo siya para lang sumama sa mga aswang na yan. Para maagaw ang mutya ko at para matalo ko. Maling-mali ang ginagawa mong desisyon. Hindi ka dapat nagpapagamit sa mga hayop na mga aswang na yan. Hayop na aswang? Mas hayop pa sa kanila ang mga tao, Elmo. Ang mga tao, mga sinungaling, mga mapanghusga, mga mapanglait, at mga mapagkunwari. Itong mga amalanig na mga to, tignan mo, hindi nila ako sinasaktan. Bakit? Dahil nakikita nila ang halaga ko. Isa pa, hindi nila ako inuhusgan. Hindi katulad ng mga tao sa baryo natin, na pati sarili kong mga kamag-anak ay itinakwil na rin ako. Kaya heto, minabuti kong maging kaisa na lang nila. Wala na. Talagang naligaw ka na ng landas, Kuya Ervin. Ayoko maglaban tayo, pero hindi ko pwedeng isuko sa'yo, mutya ko. Hindi ako papayag na maghari ang kasamaan. Bakit hindi ka nalang makipagtulungan sa amin ni Lolo? Dahil sa sinabi niyo ni Elmo, ay nagalit ang dalawang amalanig. Malakas na umatungal ang mga ito. Ang itim na usok rin na bumabalot sa palawit ng kwintas ni Ervin ay biglang kumapal at parang bumabaon ito sa kanyang dibdib. Ramdam na ramdam niya ang sakit nun. Maya-maya pa, mabilis na kumilos ang mga amalanig papalapit kay Elmo. Gigil na mga itong umatake. Apo, humanda ka! Madadamba na sana si Elmo, ngunit mabilis siyang lumod at idinikit sa lupa ang hawak na pangil ng alupian. Ang sumunod na nangyari, mula sa munting nilikhang biyak sa lupa ay naglabasan ang napakaraming higanting mga alupian. Sabay-sabay na sinugod ng mga ito ang dalawang nagulat na amalanig. Natumba ang mga ito ng pagtulungang pagkakagatin ng mga makamandag na mga alupian. Unti-unting nagbago ang anyo ng dalawang amalanig at naging tumpok ng mapipintog na mga bulate. Inubos sila at sinimot ng mga alupihang tila mga gutom na gutom. Si Ervin na nooy medyo nagbago ang mga mata dahil sa kung anong ginawa sa kanya ng espiritu ni Berang. Nang makita niya ang nangyari sa mga kasamang amalanig, ay nagalit siya. Nagkaroon na rin pala siya ng matutulis na mga pangil nang lumitaw ang kanyang mga ngipin. Malakas pala talaga ang mutya mo, ha? Pwes, may ibinulong din sa akin si Berang. Gamit naman ang palawit ng kanyang kwintas, ay ginaya ni Ervin ang ginawa ni Elmo. Lumuhod din ito at idinikit ang palawit sa lupa. Bunga nito, sa palibot mismo ni na Elmo at Lolo Onel ay nabitak ang lupa at muli sa mga bitak ay naglabasan ang ilang mababangis na mga amalanig. Mabilis na sinugod ng mga ito ang maglolo. Anak nang, napapalibutan na tayo, Apo! Paganahin mo ulit ang mutya mo! Bilisan mo, Apo! Inilabas ni Lolo Onel ang dala niyang mahabang latigo. Yun ay isang anting-anting. Iniunat niya't mabilis na inihampas sa mga ito sa mga naglalapitang mga amalanig. Ako na munang bahala sa mga ito, Apo! Magpalabas ka na lang ulit ng mga alupian! Idikit mo ulit sa lupa yung mutya mo! Dali na, Apo! Nang wala nang patumpik-tumpik pa, ay sinunod na kagad yun ni Elmo. Kaya naman, naglabasan ulit ang maraming higanting mga alupian. Agad sinugod ng mga ito ang naglalabasang mga amalanig na pagkakabaho ng amoy. Hindi ganun kabilis na napatumba ng mga alupian ang mga amalanig na yun. Talagang napalaban din ang maglolo. Ngunit ang pagkakataon namang ito'y sinamantala ni Ervin. Tatakas na sana ito nang hindi napapansin tulad ng bulong dito ni Berang. Pero naisipan niyang kalagan si Toby para sana isamang itakas. Ngunit eksaktong tuluyan na sanang makakalagan si Toby mula sa pagkakagapos nang isinakto nitong sumigaw ng malakas kina Elmo. Elmo! Lolo Onel! Tulong! Itatakas ako ni Kuya Ervin! Naalerto sina Elmo at Lolo Onel. Sabay silang napalingon sa direksyon ni Toby. Anak nang, puntahan mo si Toby, Apo! Huwag mo siyang hayaang maitakas ng bisit na Ervin na yon! Ako nang bahala rito! Dalian mo, Apo! Sa takot ni Ervin na baka magpalabas ulit si Elmo ng higanting mga alupian at sugurin siya, ay hindi na nito itinuloy na itakas si Toby.
Hinayaan na lang nito kumaripas ng takbo patungo sa malapit na kagubatan. Nooy kalahati na siyang tao at kalahating aswang. Susundan pa rin sana ni Elmo si Ervin, pero sa kamalasan ay natalisod siya ng isang nakausling ugat ng puno sa kanyang daraanan. Namilipit siya sa sakit ng napuruhang daliri sa paa, ngunit hindi pa rin niya nakalimutang sigawan si Ervin. Salamat ka, Kuya Ervin, at natalisod ako. Sa susunod na magpakita ka pa sa akin, wala ka nang ligtas sa mutya ko. Si Toby na tuluyan ng nakalaga ang natitira pang gapos, at si Lolo Onel na natapos na rin ng pakikipaglaban sa mga amalanig na tuluyan ng nilamon ng mga alupian, ay parehong mabilis na tinakbot nilapitan si Elmo. Ayos ka lang ba, Elmo? Masakit ba? Sana'y hindi mo pinatakas ang Ervin na yun, Apo. Nagpalabas ka rin sana ng mga alupian para humabol sa kanya. Dapat ay nakuha natin sa kanya at nasira ang suot niyang kwintas. Naramdaman kong medium yun ng isang espiritong aswang. Kung hindi ako nagkakamali, kaninang nakita ko ay parang namukhaan ko siya. Yun ay si Berang na dati naming natalo. Siya pala ang nagising na espiritu ng mga aswang. Ano po? Berang? Aswang? Tama, Apo. Kaya hindi mo sana hinayaang makatakas si Ervin. Teka, yun po ba yung narinig ko kanina na parang may bumubulong kay Kuya Ervin na nanggagaling po sa kanyang kwintas, Lolo Onel? Yun na nga yun, Toby. Malamang na ginagamit lang ni Berang si Ervin para tuluyan siyang mabuo at magkaroon ng pisikal na katawan. Ngayon ay kailangan natin lalong maganda, Elmo, Apo. Samantala, si Ervin ay nakarating sa parte ng gubat kung saan naroon ang natatakpang malalim na uka sa lupa, kung saan lumitaw ang nagising na usok na espiritu ni Berang. Humihingal na ito na huminto sa isang gilid si Ervin. Ang espiritu naman ni Berang ay muling lumabas mula sa palawit ng kwintas ni Ervin. Humarap ito sa kanya. Noon, hindi na ganun kalinaw ang itsura nito. Parang medyo lumabo. Walang kamalay-malay si Ervin na ang ilang parte pala ng espiritu nito'y tuluyan ng nakasalib sa katawan niya, dahilan kung kaya naging kalahating aswang na ang kanyang anyo. Hindi mo pa rin nakukuha ang mutya, Ervin. Kapag mas tumagal pa na hindi natin makuha yun o masira, ay lalakas at lalakas yun. Mauunahan ang pagkakatawang tao ko. Hindi ako makakapayag na hindi ako makapaghiganti sa Onel na yun. Bigyan mo pa ako ng ilang araw, Berang. O kung gusto mo mapadali, ibigay mo na sa akin ang buong mutya ng mga amalanig. Gusto ko ang pagmamadali mo. Pues pagbibigyan kita. At dahil malaki ang maiaambag mo sa akin, gagawin din kitang hari ng mga amalanig. Bawat iutos mo sa kanila ay susundin kanila. Gusto mo ba yon? Namilog naman ang mga mata ni Ervin dahil sa labis na tuwa sa kanyang narinig. Parang nasabik siya. Gustong gusto ko yun. Sa wakas makakapaghiganti na ako sa mga nangmamaliit at nanghuhusga sa akin. Pues, ihanda mo na ang iyong sarili. Hawakan mo ng dalawa mong kamay ang palawit ng iyong kwintas at pumikit ka ng mariin. Isipin mo ang lahat ng paghihiganting gusto mong gawin kapag nasa iyo na ang mutya ng mga amalanig. Mas brutal ang iisipin mo, mas mainam para sa lubusan mong ikakalakas. Parang kinikilig namang sumunod si Ervin. Nang nakapikit na siya, ngumisi ng nakakaloko si Berang. Muli siyang naging usok na itim at walang sabi-sabing pabiglang sumanib sa katawan ni Ervin. Walang ano-ano'y nanginig ang buong katawan ni Ervin, namimilipit at malakas siyang napasigaw. Makaraan ng ilang saglit ay unti-unting humina ang mga sigaw ni Ervin hanggang sa tumuwid siya ng tayo at lumalagotok na inayos ang ulo. Saka ngumiti ng nakakaloko. Sa wakas, may katawan na ako.
Salamat sa sakripisyo mo, Ervin. Makapagsisimula na rin akong maggasik ng lagim sa baryo at makapagiganti sa manunugis na pumatay noon sa akin. Humanda ka ngayon sa akin, Tandang Onel. Ipararanas ko sa iyo ng mas brutal pa ang kamatayang ipinatikim mo sa akin noon. Ikaw at ang iyong apo ay gagawin ko ring mga amalanig at ipapakain ko sa inyo ang lahat ng inyong mga kaanak. Nang sumapit ang gabi, matapos ayusin ni Lolo Onel ang nasira niyang anting-anting na parang latigo at magamot ang mga galos ni Toby, naisipan naman ni Lolo Onel na halungkatin ang kanyang baul. Naglalaman yon ng mga gamit niya bilang dating manunugis. Pinanood siya ni na Elmo at Toby, ngunit si Toby, makaraan ng ilang saglit, ay sandaling nagpaalam na iigid. Nang inilabas na ni Lolo Onel ang isang espesyal na salaming hugis at sulok, ay bigla siyang nakalanghap ng kakaibang amoy na nanggagaling sa mga halaman sa labas. Naningkit ang kanyang mga mata at malalim na napaisip. Napansin yun ni Elmo. Lo, bakit ganyan po ang itsura nyo? Para rin kayong asong may kung anong inaamoy sa hangin. Ay, may padalang babala sa akin ng mga halaman na po. Hindi maganda to. Po, ano naman pong babala ang pinadala sa inyo? Si Berang nga po. Si Berang. Nagkatawang tao na si Berang. Tuluyan na siyang naging aswang amalanig. At saka... At ano po, Lo? May pabitin pa kayong nalalaman eh. Anak ng... Maraming mga amalanig na raw ang napabangon siya sa gubat. At patuloy pa siyang nagpapabangon. Kailangan natin silang pagandaan na po. Kawawa ang mga kababaryo natin pag nagkataon. Ikaw at tayo lang ang aasahan nilang magtatanggol sa kanila. Ho? Nakakatakot naman yan, Lo. Paano po yan? Baka di ko po kayang lumaban sa napakaraming mga amalanig. Parang ayoko na po maging tagapag-ingat nitong mutyalo ah. Kayo na lang po kaya? Hindi na ako pwedeng maging tagapag-ingat ulit, Apo. Isinumpa na ako dati ni Berang nung kalabanin ko siya. Mamamatay ako kung hahawak ulit ako ng kahit na anong mutya. Kung ganun po ano pong paghahanda po ang gagawin natin? Kapain mo kaya yung mutya mo, Apo? Wala bang ibinubulong sa'yo kung ano ang dapat mong gawin? Nang puntong yun, ay biglang uminit naman ang mutya ni Elmo sa kanyang bulsa. Nang kapain niya ito'y medyo nagtaka pa siya nang may mapansin. Teka, bakit para pong hindi na ganong mainit ngayon ang mutya ko, Lo? Humina po kaya to? Teka, paanong hindi ganong mainit, Apo? Pero may bulong ka bang naririnig? Saglit na natagilan si Elmo. Nag-concentrate saglit. Maya-maya pa, narinig na nga niya ang mga bulong ng kanyang mutya. Kailangan daw nating magandalo ng maraming tubig na hinaluan ng pangontrang langis. Takot daw po ang mga amalanig sa tubig at magiging mga uod daw po sila kapag nabasa. Tapos ay gumawa raw po kayo ulit ng anting-anting na panali sa noo nyo at markahan daw po nyo ng hugis alon gamit ulit ng pangontrang langis. Sige po, ihahanda ko kagad ang lahat ng yan. At inihanda na nga ng matanda ang lahat ng bilin sa kanila ng mutya. Inabot din sila ng mga 1 oras. Nang halos tapos na sila'y saka naman naalala ni Lolo Onel si Toby na kanina lang ay nagpaalam sa kanilang iigid. Ngunit hanggang matapos sila, hindi pa rin ito nagbabalik. Teka nga pala, Elmo. Nasa na si Toby? Umigid lang ba talaga yun? Hindi namamalayan ng maglolo na ang espesyal na salaming tatsulok ni Lolo Onel ay may ipinapakita palang ganap. Makikita rito ng malabo kung nasaan si Toby. Naroon ito sa gubat at katagpo ang kalahating tao at kalahating amalanig na nilalang. May kung ano siyang iniaabot dito. Ang nilalang na ito ay walang iba kundi si Ervin. Parang baliw na malakas na tumatawa si Ervin pagkaabot niya ng bagay na yon na ibinigay sa kanya ni Toby.
Si Toby naman nooy halatang wala sa sarili. Wala siyang kamalay-malay na iba na pala ang boses ni Ervin. Boses ni Berang. Salamat sa tulong mo, bata. Sa ngayon, ay hindi mo na kita lalapain, pagkat magagamit pa kita. Hindi ko muna ipapahid sa'yo ang langis na ipinahid sa'yo ni Ervin. Sige na, bumalik ka na sa pinanggalingan mo na parang walang nangyari. At ako'y marami pang gagawing lagim sa gabing ito. Dahil sa lakas ng tawang yun ni Berang, ay parang tumagos ito sa espesyal na salamin ni Lolo Onel. Nagulat nga siya at napatingin sa salamin. Bago pa man nawala ang refleksyon doon ni na Ervin at Toby, ay nakita yon ni Lolo Onel. Mabilis niyang nilapitan at iniangat ang salamin. Nakita ko sa salamin sina Ervin at Toby. Anong meron sa kanilang dalawa? At mapagana nga ulit ito sa salamin. Kailangan hayaan ko tong gumaganang magdamag. Bakit ba hindi ko ito naalala kagad? Ano po, Lolo? Magkasama sila Toby at Kuya Ervin? Ibig po ba sabihin, magkakampi sila? Imposible naman po yun, Lolo. Di hamak po na mas mabait po si Toby kaysa kay Kuya Ervin. Hindi pa natin sigurado, Apo. Kaya nga pagaganahin ko itong salaming tatsulok. Sa tulong nito, ay malalaman natin kung kakampi ba talaga natin o hindi si Toby. Ang kutob ko baka naging katulad na rin siya ni Ervin na ginamit na ni Berang. Tuso talaga ang Berang na yon. Matapos namang mapagana ni Lolo Onel ang salaming tatsulok, ay siya namang pagdating ni Toby. Halatang wala pa rin ito sa sarili. Parang robot lang kung maglakad. Lo, tignan niyo si Toby oh. Parang wala siya sa sarili. Kaagad inilapit ni Lolo Onel ang tatsulok na salamin at itinapat yun kay Toby. May kung anong wikang Latin na sinambit si Lolo Onel sa salamin. Ang sumunod na nangyari ay biglang sinapo ni Toby ang kanyang ulo. Umaktong parang nahihilo o sumasakit ang ulo. Kasabay nito'y napapaungol siya. Unti-unti ay may mga eksenang lumitaw sa salamin. Ipinakita nito kung ano ang mga nangyari kay Toby na hindi nila alam. Una na nga rito ang paghabol at pagtuka rito ng tandang na manok na may mga mata ng tao. Sinapian pala ito ng espiritu ni Berang. Sumunod ay ang lihim na pagpahid dito ni Ervin ng kakaibang langis na may kasamang usok na itim. Ikatlo ay ang paminsang-minsang pagbangon nito sa kalaliman ng gabi at pakikipagkita sa isang aninong usok sa gubat. Ang pinaka nagpagulat kina Lolo Onel at Elmo ay ang makita nilang lihim na kinuha ni Toby ang kalahating pangil ng mutya ni Elmo at yun pala ang ibinigay nito kay Ervin. Dahil dito'y kabadong kinapa at inilabas ni Elmo ang lalagyan niya ng mutya. Pagbuklat niya rito, kalahating pangil na lang ng alupian ang natira. Lo, tignan nyo! Kalahati na lang ang pangil. Kaya pala kanina'y humina ang pag-init nito. Paano na to, Lo? Magkakabisa pa rin ba to kahit kakalahati na lang? Nalintikan na tayo, Apo. Sabi ko nga ay tuso talaga ang Berang na yun. Wala tayong kamalay-malay sa mga pinaggagawa niya. Desperado talaga siyang makapagiganti. Ngayon ay kailangan nating mag-isip ng paraan, Apo, kung paano rin natin matatapatan ang katusuan ng Berang na yon. Mag-isip ka rin, Apo. Galingan nating mag-isip. Magtulungan tayo. Si Toby naman nooy nanumbalik na ang isip matapos mabasa ng salamin na tatsulok ang nakaraan niyang mga pinaggagawa ng lihim. Kusa ring nawala ang bisa ng ipinahid ni Ervin dito na langis. Hindi rin siya makapaniwala sa mga nagawa nang mapagtanto ang mga ito dahil ginising rin ng salamin ang parang napris niyang diwa. Parang nakukonsensya siyang nagpalipat-lipat ng tingin kina Lolo Onel at Elmo. Tumulo ang mga luwa sa kanyang mga mata at lihim niyang pinaid ang mga ito. Maya-maya pa, tinawag ni Toby ang pansin ni Elmo at itinuro niya ang tatsulok na salamin. Elmo,
tignan mo ang salamin. Parang kumikislap-kislap siya. Parang inuutusan ako salatin mo siya. Salatin mo, Elmo! Unay nag-alinlangan pa si Elmo kung susundin si Toby o hindi. Napatingin pa siya kay Lolo Onel na parang hinihingi niya ang pagsang-ayon nito. Lo, nakabalik na ba sa katinuan si Toby? Malamang apo, tignan mo. Hindi na siya parang wala sa sarili. Anong klaseng salamin po ba ito, Lolo Onel? Bakit parang nakita ko po kanina ang mga pinagagagawa ko nang hindi ko alam? Paano ko po nagawa ang mga yun? Hindi totoong kinuha ko ang kalahating pangil ng mutya mo, Elmo. Hindi ko magagawa yun. Makahulugang nagkangitian ang maglolo at lihim na nagtanguan. Samantala ay bigla namang may naisip si Elmo habang napapatingin sa kumikislap na salamin. At dahil nakita naman niyang bumalik na sa katinuan si Toby, ay nakuha na niyang salatin ang salamin. Bigla ay parang nagliwanag ang isip ni Elmo pagkasalat niya sa salamin. Nakaisip siya ng solusyon kung paano pupunan ang kalahating pangil ng alupian na napunta kay Ervin o kay Berang. Aha! Alam ko na ang gagawin natin, Lolo. Anong naisip mo, apo? May kinalaman ba yan sa salamin? Tumango ng mariin si Elmo. Opo, Lolo. At may kinalaman din po sa inyo. Naguluhan doon si Lolo Onel. Teka, anong ibig mong sabihin, apo? May isa raw po kayong nagawang malaking pagkakamali na kailangan yung itama at pagbayaran. Ang totoong dahilan daw po kung bakit hindi na ulit kayo pinagkatiwalaan ng kahit na anong mutya. Biglang napanunok ng laway si Lolo Onel at pinagpawisan ng malapot. Magsasalita pa sana siya, pero napayuko na lang siya at malungkot na napatango-tango sa apo. Oo, apo. Itatama ko rin talaga ang pagkakamali kong yon. Ang totoo'y pinagsisisihan kong ginawa ko yon. Maling-mali ang ginawa ko kay Berang. Talagang napakalungkot ng gabing yon ni Lolo Onel. Noon lang nakita ni Elmo na umiyak ang kanyang lolo. Lalapitan at yayakapin sana ni Elmo ang kanyang Lolo Onel, pero bigla silang natigilan nang makarinig sila ng madagundong na ugong na paparating. Hala, anong ugong yun, Elmo? Lolo Onel! At maya-maya pa, biglang nagsigawan at nagkagulo ang mga tao sa kanilang baryo. Lo, ano po nangyayari? Sa katong mutya ko, medyo umiinit na naman. Anak nang, pinasugod ni Berang ang mga amalanig. Pakinggan mo ang mutya mo, apo. Tsak na may uutos yan sa'yo. Ganun na nga ang nangyari. Inutusan si Elmo ng kanyang mutya na itapat ang kalahating pangil ng alupian sa tatsulok na salamin upang maging dalawa ulit ito. Pagkaraang mabuo ulit yun, inutusan naman siyang idikit kagad sa sahig habang nakatapat pa rin sa salamin. Mula sa nalikhang uka sa sahig ay agad na naglabasan ang napakaraming mga higanting alupian. Dahil nakatapat sila sa salamin, ay makahimalang na doble ang kanilang bilang. Talagang naging sobrang dami nila. Parang may sariling isip ang mga itong agad tinahak ang direksyon palabas ng bahay ni Lolo Onel at sumalubong sa nagdadagsaang makapal na bilang din ng mga amalanig sa baryo. Ngunit bago pa man sumugod ang mga alupian, ay inutusan din ng mutya si Elmo na itumba ang mga inigib ni Lolo Onel na timba-timba at galong-galong mga tubig sa sahig na daraanan ng mga alupian. Dahil nga may halong langis pangontra ang mga tubig na yon, ay biglang kuminang ang kulay ng mga alupiyang yon at nadoble pa ang kanilang laki. Ngayon ay humanda kayong mga amalanig kayo. Tignan natin kung hindi pa kayo matalo sa sobrang dami ng mababagsik na mga alupiyang to. Samantala, dahil sa ginawa kaninang pagtapat ni Elmo ng kalahati pa lang na pangil ng alupihan kanina, wala silang kamalay-malay na nahihigop din pala nito ang orihinal na kalahating pangil na nakay Berang. Ang nangyari, unti-unting may lumilitaw na figura ng isang nilalang sa salamin. Makaraang mabuo ito'y, nagsimula naman itong lumabas na halatang galit na galit. Napansin ni Lolo Onel kung kaya
taranta niyang agad nilapitan at hinila sina Elmo at Toby palayo sa salamin. Elmo, Toby! Lumayo kayo sa salamin! Lumalabas si Berang! Parehong nagulat at natakot naman sina Elmo at Toby nang makita nila ang nakalabas ng si Ervin. Ngunit ang itsura nito'y malayo na sa dati nitong itsura. Tuluyan na itong naging isang nakakatakot na amalanig. Si Kuya Ervin! Isa na ring amalanig si Kuya Ervin! Hindi na siya ang Kuya Ervin nyo. Tingnan nyo, may itim na usok na pumapalibot sa kanyang katawan. Alam ko kung sino yan. Yan ay walang iba, kundi si Berang. At sa wakas ay nagsalita si Berang na nasa katawan ni Ervin. Kung magkataon nga naman. Heto't parang sinadya mo pa talagang magkaharap tayo muli, Onel. Kumusta ang konsensya mo? Masaya ka ba sa ginawa mo sa akin? Kaya ngayon ay humanda ka sa paghihiganti ko. Pagsisisihan mong ipinain mo ko sa mga amalanhig noon. Kaya ngayong amalanhig na rin ako. Hahawaan kita. 10 ng buong angkan mo. Walang ano-ano'y nagpalit ng anyo si Berang tungo sa tunay nitong anyo. Isang ang aswang na amalanig, ngunit sa kabila ng lahat ay halata pa rin ang taglay niyang kagandahan. Isang magandang amalanig. Alerto namang ipinagsiksikan ni Lolo Onel si Elmo at Toby sa kanyang likuran sa tangkang protektahan sila. Hinarap niya si Berang. Nasa mukha niya ang pagsusumamo at pagsisisi. Ayusin natin to, Berang. Ako lang ang nagkasala sa'yo, kaya nagmamakaawa ko sa'yo. Na wag mo nang idamay ang angkan ko at ang ibang tao sa baryo natin. Ako lang ang singilin mo, Berang. At patawad. Patawad talaga sa ginawa ko sa'yo. Nadala lang ako ng labis kong lungkot nang tanggihan mo ang pag-ibig ko. Natigilan doon si Berang. Biglang nahinto ang tangkanyang pagpapalabas ng matutulis niyang mga pangil at matatalas na mga kuko. Makasarili kang magmahal, Onel. Hindi totoong pagmamahal na hindi pagpaparaya sa akin. Makasarili ka! Makasarili ka! Oo na, Berang. Inaamin kong naging makasarili ako noon. Kaya ngayon ay narito na ako. Handa na akong pagbayaran ang kasalanan ko sa iyo. Alam kong ako lang ang gusto mong paghigantihan. Kung buhay ko ang kabayaran para manahimik ka na, heto ko. Ibibigay ko sa iyo ang sarili ko. Lumuluwang lumapit si Lolo Onel at lumud pa sa harap ni Berang. Nakayuko siyang humahagulgol. Si Berang naman ay napapaatras. Tila nakukonsensya rin sa gusto niya sanang mangyaring paghiganti kay Lolo Onel. Sa labas ng bahay ni na Lolo Onel ay dinig na dinig pa rin ang sigawan ng mga tao dahil sa pagsalakay ng mga amalanig. Napabaling pa nga si Berang dahil doon at napaisip. Maya-maya, inilabas niya ang kalahating pangil ng alupian na nakuha nito sa pamamagitan ni Toby. Talaga bang nagsisisi ka, Onel? Malungkot na tumango-tango si Lolo Onel. Pwes, kailangan ko ng alay para sa tuluyang kong ikakapayapa at ng mga kasama kong nagising na mga amalanheg. Alay? Alin bang alay, Berang? Kundi ako mismo. Heto ko. Gawin mo sa akin ang kahit na anong maibigan mo. Kahit kamatayan sa kamay mo, ay hindi ako tatanggi. Sa sinabing yun ni Lolo Onel, ay nagrebelde ang kalooban ni Elmo. Galit siyang lumapit at namagitan kina Lolo Onel at Berang. Anong pinagsasasabi mo, Lolo? Hindi ako papayag na ibigay mo ang buhay mo sa kanya. Walang ano-ano'y biglang sinunggaban ni Berang si Elmo. Ito, Onel. Ito na lang ang kukunin kong alay. Apo mo sa hindi ba? Si Lolo Onel naman ang nagrebelde. Huwag, Berang! Huwag mong idamay ang apo ko. Hindi pa ba sapat na nakuha mo na si Ervin? Sa may kasalanan sa'yo, doon ka lang maghiganti. At ako lang dapat yon. Nakikiusap ako sa'yo, Berang. Tapusin na natin ito ng tayo lang. Kung mandadamay ka pa ng iba,
ay hindi matatapos ang paghihigantihan sa pagitan ng mga angkan natin. Samantala, si Toby naman ay nagmamasid lang habang nag-iisip at tumahanap ng tiyempo. Nakonsensya rin kasi ito sa hindi niya namalayang nagawa sa kalahati ng mutya ni Elmo. Alam nitong kailangan din itong may gawin para iligtas ang maglolong kumupkup sa kanya. Kailangan niyang ituwid ang kanyang pagkakamali. Paano kung ayaw ko, Onel? Paano kung yun mismo ang gusto kong magyari? Ang walang hanggang higantihan sa pagitan ng mga angkan natin. Huwag! Huwag, Berang! Heto na ako! Handa na rin ako maging tulad mo para pareho na tayong dalawa. Hindi ka magiging masaya kung idadamay mo pa ang mga susunod nating salinlahi. Ayos lang, dahil kahit naman ikaw ay hindi magiging masaya. Kaya etong apo mo na lamang ang kukunin kong alay. Nang puntong ito'y naramdaman na naman ni Elmo ang pag-iinit ng kanyang mutya. Palihim niya itong kinapa at pinakinggan ng bulong nito. Kapag dakay, napabaling siya sa direksyon ni Toby na sakto naman noong pilit palang tinatawag ang pansin niya sa pasenyas na paraan. Ang isinisenyas nito'y ipahiram daw sa kanya ang mutya habang itinuturo ang tatsulok na salaming hawak nito. Nang wala ng patumpik-tumpik pa, ay mabilis nang inihagis ni Elmo ang kanyang mutya kay Toby. Nang masalo naman ni Toby yun, ay bago pa may magawa si Berang, ay mabilis nitong idinikit ang mutya sa salamin. Tuloy iniharap kay Berang. Sukat nang mapatingin naman si Berang sa sariling refleksyon, ay may mga alaala ng kanyang angkan ang nakita niyang mga eksena sa salamin. Wala siyang kamalay-malay na ang pagnanais pala niyang muling mabuhay para lang makapaghiganti ay sarili pala niyang angkan ang nakukuha niyang mga alay. At ang tanging natitira na lang ay ang isang sanggol na lalaki na iniwan ng kahuli-hulihan sa kanyang angkan sa gubat. Lumaking mag-isa ang batang yon, naging palaboy-laboy at kinupkup ng isang maglolo na walang iba kundi sina Lolo Onel at Elmo mismo. Hindi makapaniwalang napatingin si Berang kay Toby. Bumalong ang masaganang luwa sa mga mata nito sa pagkaawa. Pagkatapos ay bumaling din ang tingin niya kina Lolo Onel at Elmo. Nagpalipat-lipat ang tingin niyang hindi makapaniwala sa tatlo. Toby, patawad. Hindi ko akalaing ganun pala nangyari sa ating angkan. At Onel, salamat sa iyong maglolo at kinupkup niyo si Toby. Ngayon, ay nakikita ko na walang maidudulot na tama ang pagkabulag sa pagnanais lang na makapaghiganti. Ngayon ay wala ng dahilan para ituloy ko pa ang paghiganti. Onel, pinapatawad na kita. Pero bago ang lahat, iniangat ni Berang ang kalahating pangil ng alupian sa harap ng tatsulok na salaming hawak ni Toby. Gumuhit ang nakakasilaw na liwanag sa paligid. Nang humupa ito'y naging buo na rin ang hawak na mutya ni Berang at ibinigay niya yon kay Toby. Toby apo, ito ay para sa'yo. Samahan mo si Elmo na ubusin ang lahat ng mga amalanhig na pinabagod ko. Namamanghang tinanggap ni Toby ang mutya na katulad ng kay Elmo. Pero, paano po kayo? Huwag mo kong alalahanin na po. Mas mabuting tuldukan na natin ang lahat ng ito. Sundin mo lamang ang ibinubulong sa'yo ng mutya mo, apo. Salamat at patawad. Sukat noon din ay may ibinulong nga ang mutyang hawak ni Toby sa kanya. Unay nagdadalawang isip pa siya kung susundin niya ito o hindi. Ngunit nang tanguan siya ni Berang ay para namang nahipnotismo na naman siya nito. Kung kaya kusa siyang napasunod. Idinikit muli ni Toby ang hawak niyang mutya sa tatsulok na salamin. Kasunod kagad nun ay napakaraming higanting espiritong mga alupian ang lumabas at kagad sinugod at nilapa si Berang hanggang sa ito'y maging tumpok ng mga uod at hanggang maski ang mga uod nito'y ubusin din ng mga alupian. Habang nangyayari yon,
Humahagulgol si Lolo Onel, sising-sisi sa ikalawang kamatayang sinapit ni Berang. Berang! Patawad! Kasalanan ko ang lahat. Pero hayaan mo, susulit ako sa iyo kay Toby, Berang. Berang, patawarin mo ako! Nang gabing yon ay tinapos na rin ni na Elmo at Toby ang kaguluhan dulot ng pagsalakay ng mga amalanig sa kanilang baryo. Malaking tulong sa kanila na naging 2 ang mutya at nariyan pa ang taga-doble sa bilang ng naglalabasang higanting mga alupian na pinalalabas ni na Toby at Elmo sa pamamagitan ng mahiwagang tatsulok na salamin ni Lolo Onel. Kinabukasan ay sama-samang binisita ni na Lolo Onel, Elmo at Toby ang libingan ni Berang. Ang nakatagong malalim na uka sa gubat, pinagtulungan nila yung buhusan ng mga pangontrang langis at agwa bendita. Dinasalan din nila ang kaluluwa ni Berang at inalayan ng maraming puting mga bulaklak na ayon kay Lolo Onel ay paborito raw nitong kulay noong nililigawan pa lang niya ang dalaga. Ang natutunan ni Lolo Onel sa kanyang karanasan kasama si Berang ay ang huwag maging makasarili sapagkat hindi yun kapahayagan ng tunay na pag-ibig. Ang bawat pagkakamali rin ay dapat nakagad na ituwid upang wag nang makapagdamay pa ng iba. Huwag mangingiming humingi ng tawad habang maaga. Ganon din naman ang natutunan ni Toby. Kung nakagawa ka ng isang pagkakamali, gumawa ka rin ng paraan para mabayaran yon ng kabutihan. Si Elmo naman, natutunan niyang magtiwala at manalig sa kanyang mutya na hindi niya tataglayin kung walang mabuting nakita sa kanya. At may natutunan din silang tatlo, kina Ervin at Berang. Kay Ervin, natutunan nilang huwag kumampi sa masama sa pag-aakalang may pakinabang na makukuha mula rito. Sa halip ay lalo ka lang mapapahamak. Kay Berang naman ay hindi maitutuwid ang isa pang pagkakamali ng panibagong pagkakamali sa pamamagitan ng paghihiganti. Dahil sa mga natutunan nilang ito, kalaunan ay namuhay ng mapayapa at matiwasay sina Lolo Onel, Elmo at Toby, kasama ang mga tao sa kanilang baryo na nagpapasalamat sa Diyos at punong-puno ng pananampalataya at paniniwala na wala ng kampon ng kadiliman ang muling maghahasik ng kasamaan.